May asawa na pala talaga siya. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti ng ganito kasaya. Yung nasa kabilang linya siguro asawa niya. Talaga naman. Lahat ng matinong lalaki, taken na. Ano kaya itsura ng misis niya? Hindi nga siya kumurap kahit nilalagyan ng alkohol yung sugat, pero ngayon, damang-dama ang emosyon niya. Baka nga ito ang tunay na pag-ibig. President Su, pareho tayong uminom ngayon, pwede ba tayong magpa-drive na lang? Nagmamadali ka bang mag-uwian para makita siya? Ha? Sagutin mo yung tawag. Magpapasundo na lang ako. Hintayin mo lang ako sa Music Square. Hindi ko pa sigurado kailan ako matatapos sa trabaho. Ingat ka, ha? Huwag kang papatol sa mga stranger na nangungulit sa'yo. President Su, ihatid na muna kita pa uwi bago ako umuwi. Hindi na kailangan. Pwede ka nang mag-out. Okay naman lahat kanina ah. Bakit parang bigla ka na lang malamig? Talaga, mahirap intindihin ang babae. Oh, sige, Miss Su, papunta na ako para sunduin ka. Sir. Sabi ni Miss Su, uminom daw si Efeng, kaya gusto niya akong magsundo sa kanya. Ganun ba? Kumusta na sila ng asawa niya ngayon? Ayos naman. Narinig ko kina Yamamoto at Liu Manhua kanina na nagtangka silang manggulo sa banquet, pero todo protekta si Efeng kay Miss Su. Ayos yan. Sabi ko na nga ba gagana ang plano ko. Una, pinilit ko silang magpakasal. Tapos, pinadikit ko si Yefeng sa tabi niya para bantayan siya hanggang mahulog ang loob. Sa huli, ibubunyag ang totoong pagkakakilanlan niya. Lahat masaya. Mukhang magkakaapo sa tuhod na ako. Sige, sunduin mo na siya agad. Isang simpleng bodyguard lang, pero may partner siyang nagpapangiti sa kanya agad-agad kapag tumatawag. Ako. Napakayaman ko, pero sa marriage namin, ako'y tanga at nyurakan lang. Tapos na rin ang internship ko. Sa susunod na buwan, lilipad na ako bilang ganap na flight attendant. Pumunta talaga ako dito para sabihin sa'yo ang magandang balita. Siner, ang galing mo. Ikaw naman, kumusta ka na? Maayos ba pakikitungo sa'yo ng babaeng boss mo? Maganda ba siya? Medyo suplada siya sa trabaho, pero hindi naman mahirap pakisamahan kapag pribado. Ayos lang yan. Siyangga pala? Hindi ka pa rin ba kinokontak ng misis mo? Hindi pa. Siguro minamaliit niya ako. Walang sariling bahay, walang kotse, tapos daan-daang libong utang pa. Sa totoo lang, mas makakabuti kung maghiwalay na kayo. Gwapo ka naman. Ba't ka mag-aalala sa paghahanap ng asawa? Huwag mo nang masyadong isipin yon. Gabi na rin. Umuwi ka na. Sige na, magpahinga ka na rin. Bye. Mukhang kailangan mo talaga ng pera. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa akin? Magkano ba binabayad sa'yo ni Suning Shue? Dodoblehin ko yon. Masyado mo akong minaliit. Ako si Efeng, kapos man sa pera, pero hindi ko kailanman tatraidorin si President Su. Lalong hindi ako magiging kagaya mo, isang trader na binibenta ang sarili para lang makinabang. Yung babaeng kasama mo kanina, kapatid mo yon, di ba? Ang mga Hapones mula noon pa'y tuso at walang awang makitungo. Kung patuloy kang kukontra sa amin, hindi ko masasabi kung anong mangyayari sa kapatid mo. Subukan mo lang galawin ang kapatid ko, pagsisisihan mo yan habang buhay. Dahil lang ba napatumba mo si Yamamoto? Akala mo ang lakas-lakas mo na? Lahat ng bodyguard ko? Mga 8th degree black belt? Kahit mahusay kang lumaban, kaya mo bang harapin kaming lahat mag-isa? Paano mo naman nasabing mag-isa lang ako? Para lang tapusin ang gaya mong walang kwenta, hindi ko na kailangang mag-abala. Subukan mong lampasan ang taong nasa likod mo muna. Nagbo-bluff ka lang. So good.